Samuel. Okay? Meron tayong babasahing story, and this is one of, if not the most famous character, isa sa pinakasikat na character sa buong Bible, no, which is si David. Okay? 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sabi dito, the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel?" Kasi ang nangyari po dito, binigyan ni Lord ng king ang Israel, which is Saul. No, and the heart of Saul turned away from the Lord, and hindi na please si Lord. So papalitan niya na si King Saul. No, and may napili na si Lord na papalit sa pwesto ni King Saul. No, and Prophet Samuel will be anointing a new king. And nasabi dito, "Fill your horn with oil and be at your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." But Samuel said, "How can I go? Saul will hear about it and kill me." So sabi ni Samuel, pag nalaman ni King Saul, napapalitan na siya, and ako yung mag-a-anoint sa papalit sa kanya, baka patayin ako noon. And then sabi ni Lord, "Take a heifer, a cow, with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate." So sabi ni Lord, mag-offering ka lang. Pagdating mo doon, sabihin ko sa'yo kung ano yung susunod na step. Okay, ganun talaga si Lord, no? Step by step, no? Sumunod ka muna sa first command, and then I will show you everything. Okay? One step at a time. Next, verse 4. Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, "Do you come in peace?" Okay? Kasi po nung time nila, the prophet is the mouthpiece of God. Every time pumupunta ang prophet sa isang lugar, may message si Lord para dun sa lugar na yon. And it's either good news or bad. It's either gusto ni Lord i-bless yung lugar o yung mga tao doon, or may curse na dadating. So, nung dumating si Prophet Samuel, natakot yung mga taga Bethlehem. Kasi ano bang dala nito? Good news ba o bad? Alright, so ang nangyari po, eto na. Sabi ni Samuel, Samuel replied, "Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourself. So consecrate yourselves and come to the sacrifice with me." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Eliab, yung oldest son ni Jesse, panganay na kapatid ni David. Nung nakita si Eliab, by the way, ito si Eliab, he is a soldier. No? So imagine anong itsura ni Eliab. Malaking tao to, most probably, tapos malaki yung katawan, no? Talagang haring-hari ang dating. So nung nakita ni Prophet Samuel si Eliab, ang sabi ni Prophet Samuel, "Surely the Lord's anointed stands here before the Lord." Sabi ni Samuel, mukhang ito na yung hari. Tingin ko ito na yun. Mukhang hari eh. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Sabi ni Lord, hindi porkit mukhang hari. Sabi ni Lord, hindi ako tumitingin sa panlabas. Ang tinitignan ni Lord, yung puso. Pakisabi po sa katabi mo, ang tinitignan pala ni Lord, puso. Sakto, February na po ngayon. Lapit na Hearts Day. Verse 8, "Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel." Yung pangalawa, yung susunod. Sabi, daan ka din, baka ikaw. "The Lord has not chosen this one." Jesse then had Shammah pass by. Yung susunod uli, daan ka, baka ikaw naman. Samuel said, "Nor has the Lord chosen this one." Jesse had 7 of his sons pass before Samuel. So isa-isa. Hindi na pinangalanan yung iba. Basta isa-isa sila. 7, dumaan lahat. Kaso, wala doon yung king. And then, sabi, so he asked Jesse, tinanong ni Samuel, "Are these all the sons you have?" Nagtataka si Prophet Samuel. Ang sabi ni Lord, anak nito. Kaso dumaan na lahat. Wala. So tinanong niya, "Jesse, ito lang ba yung anak mo? Baka meron ka pang anak na parating."
still the youngest, sabi ni Jesse. Meron pa yung bunso, kaso hindi naman mukhang hari, kaya hindi ko na pinasama. There is still one, the youngest, Jesse answered. But he is tending the sheep. Samuel said, send for him. We will not sit down until he arrives. So sabi ni Samuel, may isa pang anak. Hindi tayo uupo, tawagin nyo, hindi tayo uupo hanggat hindi siya dumadating. Verse 12. Eto na. So, pinatawag nila si David, and then pagdating ni David, so he sent and had him brought in. He was ready with a fine appearance and handsome features. So, pinaklaro ng Bible, guwapo si David. May tsura din to. And then the Lord said, arise and anoint him. Is the one. Sabi ni Lord, eto yung hari. Hindi dahil gwapo siya, kasi God does not look at the outward appearance, but looks at the heart. Pero sabi ni Lord, ito na yan. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Inanoint ni Samuel si David to be the next king of Israel. Sino po dito andito ka last week? Last week. No? Last week po ang pinag-usapan natin, buhay ni Jonah. Ang title po ng pinag-usapan natin last week, Jonah the Destroyer. Kung naalala nyo po. Jonah the Destroyer. E ngayon po, yung title ng message natin for this afternoon, David the Destroyer. Yan, no? So, David the Destroyer. Before we go on, let's close our eyes, no? Pray tayo ulit. Let's ask God's guidance to be with us this afternoon. Father, we thank you for your goodness. We thank you because, Lord God, you loved us and you want the best for us. Panginoon, magpapasalamat po kami sa iyong salita. And Lord, as we study your word this afternoon, help us. Open our hearts, open our minds, give us understanding, and help us, Lord, not just to hear the message, but to apply it in our everyday lives. Maraming salamat po. Help me to preach your word clearly this afternoon. Thank you. We ask for your presence to be with us. We believe you have a special message, special revelation for us this afternoon. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan po natin uli si Lord? The story of David is so famous na sa Sunday school, imposible na hindi siya ituro. The story of David is so famous na, most probably, I believe, most of us, no, kahit papaano, kilala natin si David, or may background, o yung most probably, iba sa inyo, memorize nyo kung ano yung buhay ni David, ano yung mga mangyayari sa kanya. Because David is so famous. Lalo na, yung chapter ng buhay ni David, na kinalaban niya si Goliath. David and Goliath. Actually, may mga books na sinulat regarding doon. May mga movie na pinalabas regarding doon. David and Goliath. Why? Because the story of David is so famous. And tinitingnan ko, bakit sobrang famous yung story ni David? Anong meron dito? Bakit siya sobrang sikat? You know why? Kasi yung story ni David, para siyang underdog na tumalo sa isang napakalaking giant. No? Parang, alam niyo yun, kasi tayo, lalo na Pilipino, pag may laban, mahilig tayong kumampi dun sa underdog. When we say underdog, yung parang talo, pero baka makachamba eh. Baka pwedeng manalo. Naalala ko po, kami mga lalaki sa family, mahilig po kami manood ng basketball. And sa basketball, sa PBA, ang favorite team namin karamihan, Ginebra. So pag lalaro ang Ginebra sa basketball, sa PBA, nakanonood kami lahat. And gustong-gusto namin panoorin kasi yung Ginebra, pag naglalaro sila ng basketball, first quarter, second quarter, third quarter, lamang yung kalaban. Lamang ng 20, lamang ng 10, lagi silang tambak. Pero pagdating sa fourth quarter, eto na, hahabol yung Ginebra, pagkatapos sa bandang uli, sila pa yung mananalo. Tuwang-tuwa tayo pag nakakakita tayo ng mga small guys, mga mukhang talo, yung mga underdog na lumalaban, sa bandang huli, sila pa yung mananalo. Kahit sa mga Philippine teleseries, laging ganyan. Di ba? Yung bida, bubugbugin muna sa simula, matatalo muna, iiyak muna, di ba? Tapos bandang huli, babawi.
Di ba? Magiging palaban na siya. Dati martir siya, iyak-iyak lang. Magiging palaban siya, tatapang. Tapos sa bandang huli, siya pa yung mananalo. Naalala ko po, merong palabas dati. Ewan ko po kung naalala nyo pa. Yung Marimar. Si Marian, yun yung break ni Marian eh. Yung Marimar, grabe yun. Buong storya ata umiiyak si Marimar eh. Tapos nung bandang huli, nanalo, biglang tumapang, lumaban na siya. Sino ba yung kalaban niya nun? Meron siya yung counterpart, si Katrina. Diba? Grabe yung ginawa. Yung bandang huli, si Katrina, hindi ko alam, sinagasaan ata ng train, pinakain sa leon, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero tuwan-tuwa ang mga Pilipino nung time na yun. Bakit? Kasi yung bida na dating inaapi, lumaban, sa bandang huli, nanalo pa. Ganun yung story ni David. Siya yung small guy na nane-neglect, hindi napapansin, actually, mag-a-anoint ng hari. O sige, kunyari, let's say, hindi na siya yung i-anoint eh. Kunyari, kapatid niya lang. Pero this is a very special event sa family nila. I-anoint yung kapatid mo bilang hari. Hindi kasi naman ng tatay mo. Inutusan ka pa, mag-alaga ka doon ng tupa. I-anoint yung kapatid. Hindi, wala kang kinalaman dito, mag-alaga ka doon. He is neglected, no, hindi siya napapansin, pero who knows? Hindi ba mag-aakala he will be the king, the next king of Israel? Bakit ganon? Anong meron si David? Ito po yung pag-aaralan natin this afternoon. Ano yung meron si David? Bakit ganon na lang yung favor sa kanya ni Lord? Anong meron sa kanya? Bakit, I don't know if this is the right term, no? Bakit parang favorite siya ni Lord? Bakit sobrang tuwang-tuwa si Lord kay David na siya yung shepherd boy, tas naging hari ng Israel. And mind you, he is one of the best, if not the greatest king of Israel. No? Anong meron siya? Ito po yung pag-aaralan natin, the characteristics of King David. Characteristics of David. Number one, he is the man after God's own heart. Ito po, alam natin to. David has the heart of God. Famous verse, Acts chapter 13, verse 22. After removing Saul, eto na po yung tinanggal si Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Sabi ni Lord, nakita ko na si David. Ito yung magiging hari. Why? Because he is a man after God's own. He is the man after my own heart, sabi ni Lord. And then, eto pa, hindi pa tapos yung verse. Ang sabi ni Lord, he is the man after paras kami ng heart, and he will do everything I want him to do. Itong part ng verse na to, yung hindi natin masyadong na-memorize eh. Alam natin, he is the man after God's own. He is the man after God's own heart. Pero ang sabi ng verse, hindi pa tapos. He is the man after God's own heart. Bakit? Because he will do whatever I want him to do. Tulad po nung sinabi kanina sa Samuel, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Si Lord tumitingin sa puso. And paano si Lord? Okay si Lord, kita niya kasi yung puso. Pero paano malalaman ng mga tao sa paligid mo that you are a man after God's own heart if you do what God wants you to do? So yung verse kanina sa Acts, ang sabi, he is the man after God's own heart. That's for God. And paano nyo malalaman na si David, man after God's own heart? Because he will do everything that God wants him to do. Listen, it's not enough that we have the heart of God. It's not enough na hindi, mahal ko si Lord, mahal ko si Lord, mahal ko si Lord. That's good, okay yun. No issue with that. Pero the question is, are you doing what God wants you to do? Hindi pwede na mahal mo ba si Lord? Oh, mahal ko si Lord. Mahal ba? Oh, mahal ko si Lord. Mag-serve ka na kay Lord. Hindi, basta mahal ko si Lord. Hindi pwede. Why? Kasi hindi pwedeng magkasalungat. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Mahal mo si Lord, oo. Mahal mo talaga, syempre. Oo naman. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Si David, he has the heart of God and he will do everything that God wants him to do. Sabi si John 14:15, if you love me, Jesus said, if you love me, mahal mo ba ako? If you love me, you will obey what I command. If you love me, you will obey what I command. If your heart is in God, you will obey God. Kung ang puso mo nandun sa isang bagay,
you will act upon. Kung ano yung passion mo, kung ano nasa yung heart mo, you will act upon it. Why? Kasi nga andun yung heart mo, hindi ka makakatiis. If you love God, you will obey His command. You will do whatever He wants you to do. Why? Because you are the man after God's own heart. You may have the heart, but are you doing what God wants you to do? Pakitanong nga po yung katabi mo, are you doing what God wants you to do? Next, number 2. That's number 1. He has the heart of God. And hindi lang puro heart. Si David, hindi puro heart. He is acting upon kung ano yung nasa heart niya. Hindi lang siya puro sabi. Kasi minsan, puro sabi lang eh. Si David, hindi lang siya puro sabi. He is acting upon kung ano yung sinasabi niya. Why? Because he has the heart of God. Number 2, he knows when to fight. David knows when to fight. Alam niyo kung kailan siya lalaban. Ito na. Ito yung famous story. Part ng chapter ng life ni David that's so famous. David and Goliath. 1 Samuel chapter 17. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over, what? 9 feet tall. Ang tangkad. Actually, nung bata po ako, naririnig ko na yan, 9 feet mo, matangkad. Hindi ko siya talaga naunawaan until such time na nanood kami nila Pastor Anthony ng basketball. Napunta kami sa Araneta, nanood kami ng basketball. Nakita ko si Sonny Toss, yung Alaska player na si Sonny Toss. Ang height niya ata 6'7" or 6'8", kung di ako nagkakamali. 6'7". Nung nasa harapan namin, nakaganon kami lahat. Ang laki, ang tangkad, 6 feet 7 inches tall. Nakakatakot. Nung nagbabasketball siya, pag tumatakbo, no, parang pag bumangga ka, makakalas ka. Sobrang laking tao, tapos sobrang tangkad. 6'7" pa lang yon. Si Goliath, 9 feet tall. And hindi ito yung 9 feet tall na patpatin. Warrior siya. Soldier siya. So most probably, buff to. Siya yung malaking tao na 9 feet tall. Kakatakot. Verse 21. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. May gera kasi na nangyayari nung time na to. Naglalaban yung Israel and yung Philistine. Ang nangyayari po eto, lumabas si Goliath sa Philistine. And ang sabi ni Goliath, tinawag niya yung mga Israelites. Ang sabi niya, pag nag-away-away tayo, maraming mamamatay. So ganito na lang, sabi niya. Mamili kayo ng champion sa inyo, yung pinakamagaling sa inyo, papuntahin nyo dito, 1v1 kami. Kung sinong manalo, yung mga matatalong grupo, magiging alipin ng mga nanalo. Yun na lang, sabi, para walang maraming dumalak na dugo. And yung mga Israelites, dahil nga higante si Goliath, nakakatakot, ang laking tao, siguro pangit pa yung mukha. Walang gustong lumaban, lahat takot. So day after day, lumalabas si Goliath and naghahamon. Sinisiraan yung mga Israelites. Ang sabi ng Bible, Goliath is mocking the God of Israel. Sinisiraan niya yung mga Israel, sinisiraan niya yung Diyos ng Israel. He is mocking the Israelites. Day after day after day. And then one time, nasabi ko po kanina, yung kapatid ni David sundalo. So one time, naglalaban yung gera, nasa bahay si David, kasama niya yung tatay niya, si Jesse. Sabi ni Jesse, David, dala ka nga ng tinapay, dalhin mo doon sa mga kapatid mo, baka gutom na sila doon, ang mahaba ang gera, na naglalaban-laban sila, dalhin mo ng pagkain. So sabi ni David, sige po. So nag-prepare siya ng pagkain, tinapay, lagyan siya ng soft drinks, tapos kinuha niya, so sa motor niya, tapos punta na siya doon sa gera. Wala po sa Bible yan, baka hanapin nyo. Pagpunta niya doon sa gera, eto na. Ang sabi dito, David left his things with the keepers of the supplies. So, kinuha niya, may dala siyang tinapay, iniwan niya sa baggage counter. Pagkatapos, he ran to the battle lines and greeted his brothers. Imagine, nagkakagera, may gerang nangyayari, nagkakahamunan, the atmosphere is so thin and talagang grabe yung tension,
Biglang dumating si David, may dalang tinapay, iniwan, tas, Kuya, kamusta kayo? Diba? Dumating siya and he greeted his brothers, ang sabi ng Bible. Verse 23, as he was talking to them, nakikipagkwentuhan na si David, di ba? Siyempre, kinukumusta niya. Goliath, the Philistine champion from Gath. Pag binasa niyo po itong chapter 17, every time binabanggit si Goliath, may kadugtong lagi. He is a champion from Gath. Ganun katindi itong Goliath na to. Ang sabi niya, ang sabi ng Bible, Goliath, the Philistine champion from Gath, stepped out from his lines and shouted his usual defiance. So as usual, lumabas uli si Goliath, nagdadadakdak uli doon. Siniraan niya na naman yung mga Israelite, mga duwag kayo. Siniraan niya uli yung Diyos ng Israel. Ito yung maganda. David heard it. So kung nagkwekwentuhan si David, kamusta, ilang araw na kayo dito? Bigla lumabas yung Goliath, nagdadadada. Narinig ni David. When the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. Lahat ng mga sundalo, takot. Lahat, lumabas si Goliath, bahagang buntot lahat. Pati yung hari, si King Saul mismo, takot. Ayaw lumaban kay Goliath. And then, David asked the man standing near him. So, nakagano si David, nagdadadakdak si Goliath. Sabi ni David dun sa katabi niya, Brad, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Ang sabi niya, Kuya, pag pinatay ko yan, anong price? Sabi ni David, kung sino yung tao na papatay dyan sa pangit na higanting yan, anong price, anong makukuha, anong reward? Yun yung gustong malaman ni David. And then, in-explain niya nang sabi, ang reward daw, bibigyan ng pera, yung mga kapatay kay Goliath, papakasalan yung anak ng hari. And then, lahat ng buong pamilya exempted sa tax. Laki ng tax. Pero exempted lahat. Yun yung price ng hari. And then, ang sabi dito, sabi ni David, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Medyo, ini-imagine ko si David, medyo may gigil. Sabi, sino ba itong higanting to na sinisiraan tayo, sinisiraan yung Diyos natin? Sino ba to? They repeated to him what they had been saying and told him. So, yun nga, ang price dyan, pera, maasawa yung anak ng hari, exempted sa tax. This is what will be done for the man who kills him. So, nagkwekwentuhan doon, sa may kabilang gilid, andun yung kuya ni David, si Eliab. Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the man. Si kuya nandito sa gilid, narinig. Kilala ko yung boses na yun, si David yun ah. Eh narinig niya sinasabi ni David, sabi ni David, sino ba itong sinisiraan tayo nito eh? Narinig ngayon ni kuya. Ang sabi ni kuya kay David, ang sabi dito, why have you come down here? Sabi ni David, sabi ni kuya, bakit andito ka sa battle lines? Doon ka lang sa baggage counter, nagdala ka lang ng tinapay, bakit andito ka sa gera? And with whom do you leave those sheep in the desert? Those few sheep. Gustong ipahiya ni kuya si David noong mga panahon na to. Ang tingin ko lang po in my own opinion. Kasi si David nagtatanong, anong papatay natin itong higanting to? Ano makukuha natin pag pinatay to? So ang tingin ni kuya, nagyayabang si David. So naggalit si kuya. Ang sabi ni David, David, ang daldal mo. Bakit nagsasalita ka dyan? Bakit? Kanino mo iniwan yung mga sheep na yon? I know how you conceited, you are and how wicked your heart is. You come down only to watch the battle. Gusto mo lang makinood dito eh. Hindi ka naman sundalo eh. Sabi ni kuya. Verse 29. Sabi ni David, bakit ako? Now, what have I done? Said David. Can't I even speak? Sabi ni David, tinatant na tayo, pinapahiya na tayo ng higante, kayo wala kayong ginagawa, ako hindi ako pwede magsalita. He then turned away
to someone else and brought up the same matter. Ini-imagine ko po habang binabasa ko to, ano yung nangyari. Ang sabi ni Kuya, David, kanina mo iniwan yung mga... Sabi ni David, pinapahiyaan na tayo, hindi ka pa kumikilos, Kuya. Ano ulit yung premyo pag pinatay ko to? Tinalikuran niya si Kuya. Listen, alam ni David kung kailan siya lalaban. Alam niya na si Kuya, hindi niya kalaban si Kuya. Listen, nung pinapahiyaan ni Kuya si David, pwede bang lumaban si David? Pwede. May pagsagutan siya kay Kuya. Kuya naman, pinapahiyaan na tayo, bakit hindi kayo lumalaban? Ikaw sundalo ka, laki-laki mo, ayaw mong labanan yun. Sometimes, there are battles not worth fighting. Ulitin ko. Sometimes, there are battles not worth fighting. The question is, ano yung price? Kasi pag pinatay niya si Goliath, may price. E paano pag naipagsagutan siya kay Kuya? O let's say, nanalo siya sa argument. Tama siya. Anong price? Sometimes, there are battles in our lives na nag-aaksaya tayo ng emotion, nag-aaksaya tayo ng effort, nag-aaksaya tayo ng panahon sa maling laban. Merong Goliath na nag-iintay and andito ka, nakikipaglaban ka kay Kuya. Hindi yun ang destiny mo. I remember, kasi pa teacher ako, and nagtuturo ako sa mga high school. One time, merong this particular high school student, 4th year high school, napikon talaga ako. Kasi ang nangyari, nagtuturo ako ng computer sa kanila, nandun siya sa likod, natutulog. Kinuha ko yung attention. Sabi ko, excuse me, huwag ka matulog. Gising. So, ginising ko siya. Then, nakagano na siya. Nagturo uli ako. Maya-maya, nakita ko, kanina nakaganon eh. Pinatayo ko. Tapos nagturo na ako. Maya-maya, nakaganon naman. Tulog na naman. So, medyo na ano na ako. Sabi ko, biran, tigas ng mukha nito ah. Kinuha ko ulit yung attention niya. Excuse me, bakit hindi ka nakikinig? Eh, yun pa yung makulit. Sabi niya, ay, sorry po, sir, sorry po. Maya-maya, sabi, nagpaalam, sir, may I go out? Pupunta daw siya ng bathroom. Sabi ko, sige, go. Pupunta siya ng bathroom. Natuturo ako, ang tagal. Sabi ko, pambira, matatapos na yung time ko, hindi pa bumabalik ah. Yun pala, lumipat ng upuan. Nandun na siya sa kabila, anong ginagawa? Tulog pulin. Alam nyo, nung time na yun, gusto ko mapikon talaga. Gusto kong batoy ng eraser eh. Pero alam nyo, naisip ko, this is not worth my emotion. This is not worth, hindi worth it. Pag nagalit ako sa kanya, pinahiya ko siya sa klase, ano makukuha ko? Ako yung astig na teacher na nampahiya ng estudyante. It's not worth it. So kinausap ko na lang siya, sabi ko, ayoko nang natutulog ka sa klase ko. Gusto ko makausap ang parents mo next week. Sabi ng mga classmate niya, ooh. Tapos umalis na ako. You know why? Because it's not worth it. Sometimes there are things in our lives that it's not worth your emotion. It's not worth your anger. Sayang yung galit mo. Sayang yung emotion na ini-spend mo. Sayang yung effort na ini-spend mo sa kanya o dun sa bagay na yun. Why? Kasi it's not worth it. Naalala ko po nung bago akong nagdadrive. Habang nagdadrive ako, merong motor kinata ko. Eh kasama ko si Pastora. Kinata kong ganun ng motor. Mga nagmumotor, hindi ko alam kung anong meron, kung may finish line, hindi ko alam eh. Kinata ko ng motor, boom! Naunang ganun. Sabi ko, nakakaano to. Binusinahan ko ng binusinahan. Sabi ni Mama, bit mo busina, kayaan mo siya. May finish line dun, sabi niya. It's not worth your emotion. It's not worth your anger. Paglampas niya, wala na yun eh. Saan yung emotion mo? Sometimes yung mga bagay, hindi lang yung nagmumotor, hindi lang yung estudyante, pero I believe in your life, in my life, in our lives, may mga bagay, may mga battles na sayang yung effort mo. Ang ginawa ni David, basahin nyo, ang sabi ni David, he turned what? He turned away. Pinapaya siya nung kuya niya, he turned away. Balik siya kay Goliath.
Tinalikuran niya si kuya, sabi niya, kuya, hindi tayo magkalaban. Sorry. Ano ulit yung premyo pag pinatay ko yan? Kasi yung battle na Goliath, yun yung may price. Yun yung battle na worth it. Number 3 is ready. David was ready. Narinig ni Saul na merong shepherd boy na sabi lalabanan si Goliath. Next. Sabi ni Saul kay David, you are not able to go against this Philistine and fight him. You're only a boy. And he has been fighting men from his youth. Ang sabi ni Saul kay David, David, bata, halika nito. Toy, ang bata mo pa, lalabanan mo yung higante. Alam niyo yung higanting yan, youth pa lang, bata pa lang yan, pumapatay na, bata pa lang lumalaban na sa mga gera, tas ikaw, hindi ka nga sundalo eh, nag-deliver ka lang ng tinapay dito, tas lalabanan mo yun. Next please. Ano sabi ni David? But David said to Saul, your servant has been keeping his father's sheep. Ang sabi ni Saul, David, lalabanan mo yun. Sabi ni David, huwag ka mag-alala, mahal na hari. Nag-aalaga ako ng tupa. Tapos, ano naman? Anong koneksyon na pag-aalaga mo ng tupa sa paglaban mo doon sa pangit na higante? Sabi ni David, when a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, sabi ni David, pag may bear, pag may lion, alam nyo, Malnari, kinuha yung sheep ko, ito papayag. Habulin ko siya. Tapos, syempre, pag hinabol ko siya, madidistract siya, titingin sa akin, ako naman ang susugudin. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of, ito na, trash talk na. Sabi ni David, yung hikanting yan, gagaya ko dun sa lion tsaka sa bear. Because he has defiled the armies of the living God. David was ready. Bago niya kinalaban si Goliath, hinarap niya na yung lion and yung bear. Nung bata rin ako, naririnig ko yung, galing, kinalaban ni David yung lion, kinalaban niya yung bear. Hindi ko masyado naunawaan until such time, meron kaming trip, kaming family, nagpunta kami sa isang park na maraming tiger. Hindi nga lion tiger lang. Nakakita ako ng tiger, as in, eto siya, andito ko. Meron ng rehas na kapaligid. Sobrang laki. Yung mukha ng tiger, mga literally, ganyang kalaki. Tapos pag bumuka yung bungang ganon, kasya yung ulo ko eh. Ang laki niya talaga. Pero pag yung tiger, tinarbi mo sa lion, mas malaki yung lion. Yun yung, lalo na yung bear. Yung bear, ang laki na pag nakahiga, pag tumayo pa yun, ang laki pa. Sinasabi ng Bible, pinatay ni David yung lion and yung bear. Kaya pagdating ni Goliath, ready siya. Listen, sometimes, darating si Goliath, but the question is, are you ready? The issue is not about if the opportunity will come. The question is, are you ready when it comes? Si Goliath, yung susi ni David para maging hari. Dumating si Goliath, buti na lang ready si David. Listen, sometimes may mga naririnig ako, hindi, kaya siya naging successful kasi may opportunity na dumating sa kanya. Hindi, kaya yan yumaman kasi may opportunity na dumating sa kanya. Listen. Ang opportunity dumadating palagi. Ang tanong, handa ka ba para doon sa opportunity? Minsan may opportunity, laging dumadaan sa atin ng opportunity. Ang nakakakuha ng opportunity, ang nakakagrab ng opportunity, yung mga tao na ready para sa opportunity. Naalala ko nga, sabi ni Pastor Anthony, paano kung merong bahay na malaki,
worth 10 million. Tapos binenta sa'yo, bilhin mo na, 1 million lang. 10 million, 1 million na lang. Opportunity o hindi? Opportunity! Pero kahit 1 million na lang yun, kung wala kang 1 million, hindi mo mabibili yung bahay na worth 10 million na binibenta ng 1 million. Hindi mo siya mabibili. Why? Kasi hindi ka ready. Opportunity will come, but we must be ready when it comes. Ang opportunity dumadating. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ang opportunity dumadating. Handa ka ba? Buti na si David handa. Imagine kung hindi handa si David. Dumating si Goliath, hindi handa si David. Patay. Hindi siya nakapatay ng lion, hindi siya nakapatay ng bear. Tuwing may kumukuha ng lion, hinahayaan niya lang. Tuwing may kuha ng bear, hinahayaan niya lang. Hindi siya handa. Pagdating ni Goliath, tulala din siya. Bahag din ang buntot niya. Why? Kasi hindi siya handa. So we must be ready. Sabi sa katabi mo, be ready. Lastly, characteristics ni David, he fights with God. Verse 42. Eto na yon. Maglalaban na si David and Goliath. He looked David over and saw that it was only a boy. Nung pumayag na si Saul, sige, labanan mo si Goliath, ganyan-ganyan. Nung nandun na si David, andun na sa battle lines, nakita ni Goliath, sabi ni Goliath, ba, Israel, ito na ba yung champion nyo? Shepherd boy, ni wala nga espada to, dala tirador. Pero inulit, sabi ng Bible, gwapo daw si David. He's handsome. And he despised him. Sabi ni Goliath, gwapo ka, tignan natin yung mukha mo pagkatapos nito. Talagang nag-aanuhan na sila. And then verse 43, David said, listen, minaliit siya ni Goliath, minata siya ni Goliath, sabi ni Goliath, verse 43, sabi ni Goliath, am I a dog that you come to me with sticks? And the Philistine cursed David by his gods. Come here, he said, and I will give you the flesh. I will give your flesh, the birds of the air, and the beasts of the field. Sabi ni Goliath, halika dito. Kukuhain ko yung braso mo, hiwalay ko sa katawan mo, papakain ko sa ibon. Ang nagsasalita, malaking tao na higante. So I can imagine kung anong nararamdaman ni David nung mga panahon na to. Kaharap niya si Goliath, yung malaking tao. Pwede nang sabi ng malaking tao, papatayin kita. Pagpipira-pirasuhin kita, papakain kita sa mga ibon, mga ahas, halika dito. Iniisip ko ang nararamdaman ni David ng mga panahon na to. Listen, kung ako yon, ayoko na. Bahala ka dyan. Diba? Pero ang sabi ni David, verse 45, alam ni David kung sino kasama niya. Alam ni David kung para kanino siya lumalaban. Sabi ni David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin. May dala kang espada, may dala kang kung ano-ano pa dyan. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Sabi ni David, this day, makinig ka, Goliath, makinig ka, ngayon nga, hindi bukas, ngayon, mamaya. The Lord will hand you over to me, and I will struck you down, take down kita, and I will cut off your head. Sabi ni Goliath, pagpipira-pirasuhin niya si David, sabi ni David, pupugutan kita ng ulo. Wala akong espada, tirador to, pero pupugutan kita. Sabi niya, today, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world, malalaman ng buong mundo, that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that God saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Sabi ni David, ikaw ang dala mo espada, dala mo shield, ikaw
Kami kasama namin si Lord. Ano ka? Talo kayo, sabi ni David. Talo na kayo. Ano? Kaya pa. Tinetesting ko lang, baka gusto mong sumuko na. And then ang nangyari, eto na. Naglaban na sila. Kinuha na ni David, ni Goliath yung espada niya. Susugudin niya na si David. Si David, nag-reload na sa tirador niya. Lagay ng bato. Then inikot-ikot niya ng ganon. And then tinira niya si Goliath. Tinamaan sa noo. And tulad nung sinabi ko kanina, walang espada si David. Paano niya pupugutan ng ulo si Goliath? Kinuha niya yung espada ni Goliath. Ginamit niya pang pugot sa ulo ni Goliath. Maliit na tao si David. Ini-imagine ko kasi po pag nagbabasa ako ng Bible, ini-imagine ko andun ako, ini-imagine ko ano yung mga nangyayari. So I can imagine, nung bumagsak si Goliath, nagsigawan lahat, woohoo! David, David, David! Nagsisigawan na lahat, woohoo! Thank you, thank you! Tapos kinuha ni David yung espada. Boom! Tinamaan si Goliath. Patay. And then nagsigawan lahat. Yung mga Philistines, obviously, tumakbo. Kasi patay na yung champion nila. And then, after a few chapters, David became the king of Israel. Naabot niya yung destiny niya. You know why? Kasi alam niya kung kanino siya kukonect. Alam niya kung sino yung kasama niyang lumalaban. Alam niya yung Diyos na pinagsisilbihan niya. Alam niya kung sino si Lord sa kanya. Kaya hindi siya natatakot. Kahit may malaking Goliath sa harap niya, hindi siya natatakot. Kahit may espada yung nasa harap niya, hindi siya natatakot. Why? Kasi alam niya, kasama niya si Lord. Sabi sa katabi mo, kasama mo si Lord. Kahit sino pang nasa harap natin, kahit ano pang problema yung nasa harap natin, kahit anong challenges pa yung nasa harap natin, pag kasama mo si Lord, wala kang talo. Panalo ka, why? Kasi kasama mo si Lord. Naalala ko, sabi ni Pastor Anthony, actually, yung pagiging malaki ni Goliath, advantage kay David. Kasi ang gamit niya, tirador eh. So, hindi siya magmimintes. Kasi laki ng target niya. Lahat advantage. Alam nyo, nire-research ko to, inaaral ko, si Goliath, meron siyang armor bearer. Meron siyang armor bearer. If you will read this chapter, meron siyang armor bearer. And some scholars say na si Goliath, kaya ang weapon ni Goliath, sword, spear, ang laban ni Goliath, malapitan. Hand-to-hand combat. Yun ang laban ni Goliath. Hindi gumagamit si Goliath ng pana. Why? Kasi in his height, in his condition, sabi ng scholars, sabi ng mga historians, malabo ang mata ni Goliath. Kaya pala si Goliath, sinasabi, halika dito, lumapit ka lang. Lumapit ka sa akin, pagpipira-pirasuin kita. Kaya pala lapit ng lapit, palapit ng palapit. Kasi pag malayo, hindi niya makikita si David eh. Pero si David, buti na lang malinaw ang mata ni David. Nung inaasinta niya, lumalapit si Goliath, sige, lapit ka lang. Lapit ka lang. David was with God. All the advantages was sa tingin natin, lugi si David. Pero lahat ng advantage na kay David. Why? Basically, because he was with God. Problems will arise, challenges will arise. Maraming problema na darating sa atin. Pero I want you to know, lahat ng advantage nasa iyo. Pakisabi sa katabi mo, lahat ng advantage nasa iyo. Kahit sinong Goliath pa, kahit sino pang pangit na higante yung nasa harap mo, pagkasama mo si Lord, lahat ng advantage nasa iyo. Lastly, I want to end here. Sabi ng John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in him, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from the Lord, we can do nothing. We need God. Listen, you need God. Kailangan mo si Lord. Maaring hindi mo pa nakakaharap si Goliath, pero kailangan mo si Lord. Maaring ang kaharap mo pala ngayon, lion, bear, wala pa si Goliath, kailangan mo si Lord.
O maaaring kaharap mo na si Goliath. There's a big problem in front of you. Kailangan mo si Lord. You need God. And I want us to pray. Tayo po tayong lahat. Let's close our eyes.